Nagbabalik po ang opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. At muli mga kanyusik, sa ating pong talakayan, ating pong pinag-uusapan, ito pong itinutulak sa Senado na pagpapaliban po ng petsa ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong 2026. Inihain po ni Senadora Amy Marcos ang Senate Bill 2067 kung saan ay pinauurong sa October 4, 2027 ang BSKE na nakatakda po sanang gawin sa November 2, 2026. At kaugnay po dyan mga kanyusik, mayroon po tayong makakasama upang tulungan po tayo sa ating talakayan. Kasama po natin ang spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Laudianco. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga po, ma'am, at sa lahat po ng taga-subaybay natin programa, Opinion Mo, Opinion Ko. Good morning po. Yes, Attorney, bago natin pag-usapan yung isinusulong na postponement sa BSKE, isasagawa rin po ngayong taon yung BARM parliamentary elections. Kamusta po ang inyong paghahanda? Maayos po ang paghahanda para sa BARM parliamentary elections. In fact, kahapon nga po isinagawa yung malakihang command conference dyan po sa Camp Crame sa pagitan po ng COMELEC, ng PNP, AFP, Philippine Coast Guard, pati na rin po ng UPAPRO at ang Bangsamoro Transition Authority na ilatag po ang mga paghahanda, yung mga concerns at nagkaroon po ng assurance ang ating law enforcement and security agencies na pananatilihin ng kapayapaan at buong pusong susuportahan ng COMELEC sa hakbang nito. So far, Attorney, yung BARM parliamentary elections, tuloy na ba ngayong taon? Tama po, wala po kaming nakikitang dahilan para maipagpaliban po dahil alam niyo naman po ang COMELEC, kumikilos lamang po kami kapag may batas at wala naman po kaming na bagong batas, wala kami nadidinig na bagong proposal, kaya po talagang tuloy na tuloy po ang paghahanda dito. In fact, sa May 5 to 7 po ay paghahain na po ng mga certificates of candidacy ng ating mga tatakbo dun sa mga distrito dyan sa BARM, pati na rin po yung acceptance ng nomination, yung mga kasali sa political parties at yung mga sa sectoral organizations. Ito po, dako naman ako doon sa proposal ni Senadora Amy na ipagpaliban daw po yung BSKE na gagawin po dapat ngayong November at ilipat daw po sa October 4, 2027. Ano pong reaction dito ng COMELEC na may mga ganito ulit na proposal na i-postpone po ang eleksyon? Kasi di po ba, Attorney, December 2025 pa sana ito gagawin? Tama po kayo. Noong Disyembre na naiurong sa pamamagitan ng Republic Act 12232 sa November 2, 2026. Tatlong bagay po. Una po, ginagalang po namin ang pagsususog po ni Senator Amy Marcos ng pagpopospone po na yan. At ito po ay talaga namang nasa kapangyarihan nila. Ikalawa, kinikilala rin po namin yung mga pag-uusap na talaga naman po may krisis, hindi lang sa Pilipinas at sa buong mundo, at nangangailangan po ng suporta ng ating pamahalaan, lalong-lalo sa pondo sa pagmamanage ng crisis. At ikatlo, talagang tanggap naman po ng COMELEC na ang kapangyarihan sa pagtatakda ng halalan patungkol sa barangay at SK elections nasa Kongreso po yan. At kung pipirmahan ng ehekutibo ang anumang batas. Kaya lang po, sabi nga namin, kung yung pagdating sa pondo ay hahayaan na po namin na sa kanila na po yung pamamaraan dahil hindi po namin alam kung paano ililipat yung pondo na nasa General Appropriations Act at kung sakali man po, kami po kasi talaga ay isang fiscal autonomy groups ayon sa ating saligang batas. Pero kung tinitignan po natin sa isang banda, kung may assurance naman po na maibabalik ang pondo sa COMELEC, tatanggapin din po namin yan. Kailangan din po kasi nating ma-realize na tuwing ililipat po ang halalan sa ibang petsa, nauobliga po ang COMELEC ayon sa Republic Act 8189 na buksan muli yung registration. At dahil dyan, sa susunod na halalan, mas marami na po ang botante, mas mataas ang pangangailangan, madaming presinto, madaming poll workers, kailangan po ang pagbabalik ng pondo mas mataas na po, ma'am. Yung nabanggit nyo yung pondo, no, Attorney John Rex, kasi parang meron ding naging pahayag si COMELEC Chairman Garcia na hindi po basta-basta yung halimbawa ililipat yung pondo ng eleksyon na ililipat sa ibang paggagamitan. Pwede pang pakipaliwanag ito sa amin, Attorney? Tama po, ang COMELEC po kasi kasama ng iba pang mga constitutional institutions at commission ay ayon sa saligang batas, merong fiscal autonomy. Meaning pag nailagak na po sa pamamagitan ng isang general appropriations sa akong pondo, ay hindi po pwede itong bawiin pa o kaya po ay ilipat-lipat o kaya po ay kumbaga po ay huwag ibigay. Dahil kumbaga po naisabatas na po yung pagtatakda ng halalan, tiyak dapat ang pondo at hindi dapat nagagalaw. Kaya nga po ang sabi ko kanina,
hindi na po namin pakikialaman kung paano po gagawin yan kung yan man po ang intensyon. Pero isang concern po na talagang nais naming maiparating, kung iniisip po ay makakatipid, medyo sa aming karanasan po, hindi po tayo nakatitipid tuwing maglilipat po tayo ng halalan. Mhm. Yung isa rin po sa binanggit na rason ni Senadora Amy, dahil daw po sa epekto ng oil crisis sa bansa, posible daw po na may mga hindi makakauwi sa probinsya, bunsod ng mataas sa pamasahe at bilihin, dahil din po sa mataas sa presyo ng krudo. Sa inyo bang palagay, attorney, posible bang magkaroon ito ng epekto sa turnout ng halalan? Ito pong krisis na nararanasan po natin. Maaari rin po at talaga naman po posible yan dahil talaga naman po may kahirapan, may kataasan po ang mga pamasahe at ang presyo ng krudo. Kaya lang nga po, sinasabi nga po namin, bukas pa naman po ang aming registration. Kung talagang nakikita po ng ating mga kababayan na nandito na sa ibang lugar, talagang kwalipikado naman sila dahil na residente na sila dito more than 6 months, ano? By the time na mag-election, pwede naman po talagang lumipat na, magpa-transfer na ng kanilang registration nang sa gayon, hindi na kailangan bumalik pa ng kanilang mga lalawigan. Kasi ang sabi naman po sa Republic Act 8189, para ikaw ay maging kwalipikadong botante, dapat isa dun sa qualification dyan, residente ka dun sa lugar kung saan ka nagnanais na bumoto at least 6 months period po ng halalan yan. Yan po yung pagiging kwalipikadong registered voter. Mm-mm. In terms of level of commitment, Attorney John Rex, or seriousness ng mga botante, gaano po sa tingin ninyo yung pagtrato po ng mga Pinoy sa BSKE? Kasi alam naman po natin, pag national, talagang marami ang bumoboto. Pag barangay Sangguniang Kabataan, medyo may mga ilang botante na hindi bumoboto po. So paano po sa tingin ninyo yung pagtrato po ng Pinoy electorate dito po sa BSKE? Magmumula po tayo dun sa May 2025 elections na napakataas po ng interest at voter turnout. Tingin po namin matatangay po ito at ito rin ang mangyayari sa barangay at SK elections. Isa sa karagdagang patunay po namin dyan, ma'am. Mula po nung Oktubre hanggang nung Sabado, ang aming pong aplikante, first time in the history po ito ng COMELEC at ang halalan natin, umabot na halos ng 4.3 million ang madadagdag doon po sa ating mga botante. Ngayon lang po nangyari na sa ganyang kaikling period, ganyang karami ang nagparehistrong kabataan, nagparehistro para sa barangay, pati na rin po yung mga dating deactivated na ngayon ay nagpa-reactivate na at yung sinasabi ko po kanina, nag-transfer na para masigurong makaboboto sila doon sa bago nilang tirahan. Ayan. Kamusta po, Attorney John Rex sa COMELEC? Di ba may iba pong mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad na po ng work from home arrangement? Kayo po ba dyan sa COMELEC, kamusta po ang inyong ipinatutupad? Pinili po ng aming pamunuan na Lunes po yung aming walang pasok para sa mag-comply dun sa compressed work week dahil batay po sa aming pag-aaral, mas mataas po ang bilang na nagpaparehistro ng Biyernes at Sabado. So instead po nagayahin namin yung ibang ahensya na Biyernes po yung pinaka-araw po ng compress. Kami po ay Lunes. Lunes po kami walang pasok dahil yan naman po yung pinakakaunti o halos wala yung nagpaparehistro. Kaya nga po mula po nung naipatupad dito, ang pagpaparehistro po sa COMELEC, Martes hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ngunit paglilinaw po, sa May 18 po, yung huling araw ng registration, kahit po ito'y Monday, may pasok po ang COMELEC para bigyang puwang po yung mga kababayan natin na habol na sana naman. Hinihiling po namin at lagi namin sinasabi, huwag naman po tayong magsabay-sabay sa last days ng registration. Maraming salamat, Attorney, sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Bago po namin kayo bitawan, hinga na lang po namin kayo ng mensahe or baka may panawagan po kayo sa publiko. Pasasalamat po sa ating mga kababayan na nakilahok na sa pagpaparehistro at sana po tulungan nyo kaming mahikayat yung mga kababayan natin na kwalipikado maging botante ngunit hindi pa nagpaparehistro, yung mga na-deactivate dahil hindi nakakaboto ay panahon na po ito para pagsabayin nyo na. Mag-transfer na kayo kung yan naman ang dahilan, yung nakalipat na kayong tirahan, magparehistro. At sa mga kababayan po natin sa BARB, ina-assure po namin kayo, tuloy na tuloy po ang paghahanda ng COMELEC. May 5 to 7, filing na po ng COC at yung acceptance ng nomination at sa patunay sa paghahanda ng COMELEC sa barangay at SK elections. In fact, ma'am, ang ating balota, 70 million para sa barangay, 24 million para sa SK, na-imprenta na po ng COMELEC yan. Maagang paghahanda po ang pinapatupad ng COMELEC ngayon. Maraming salamat po. Thank you po, Attorney, sa pag-ibigay po sa amin ng oras ngayong umaga na ito.
Ayan, nakapanayam natin mga kanyusik ang spokesperson po ng Commission on Elections so COMELEC, Attorney John Rex Laudiangco. So yung mga hindi pa nagpaparehistro dyan mga kanyusik, no? So far, wala pa namang nagiging pag-usad itong proposal ni Senadora Amy Marcos. So far, tuloy na tuloy pa rin ang eleksyon sa November 2, 2026. Kaya yung hindi pa mga nakapagpaparehistro dyan or yung halimbawa nasa probinsya talaga yung original ninyong original na nakarehistro kayo pero matagal na rin naman kayong nandito sa Metro Manila, po pwede nyo na po yung ilipat, no? Yung inyo pong yung inyong rehistro para hindi na rin po kayo uuwi pa ng probinsya sa tuwing sasapit ang eleksyon mga kanyusik, no? Ayan. So yan po ang ating panayam sa COMELEC ngayong umaga na ito.